Magandang araw sa inyo, Sir Alex. Ganon din sa lahat ng walang sawang nakikinig sa programa nyo. Ako po ulit si Annie at ang ibabahagi ko ngayon kwento ng aking lolo tungkol sa pananalasa ng isang aswang sa lugar nila dati. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalilipas kung kailan nasa 20 anyos ang kanyang edad. Nakatira sila nun sa isang bukiring lugar na napakapayapa, tahimik, bunsod ng kukonti pa lang ang nakatira. Nasa tabi ito ng kalsada at ang makikita mo lang doon ay halos mga tanim na palay at kakahuyan naman sa ibang bahagi. Tuwing gabi ay madilim lalo na kapag patay ang buwan dahil hindi pa abot ng kuryente ang lugar nung time na yon. May kapitbahay sila pero medyo malalayo ang agwat ng bawat isa. Pero kahit ganon, pagkukwento ng aking lolo, magkakilala lang silang lahat ng nakatira roon gawa ng kukonti pa nga lang yung mga naninirahan maliban na lang kung baguhan ka sa lugar. Pero yung pinakasentro nila sir o yung pinakapusod ng baryo, marami naman pong kabahayan. Madako na tayo sa pinakakwento. Isang araw, 3:00 ng hapon, may lalaking napadaan sa tapat ng bahay nila lolo naglalako ng isda at daing. Presko isda, mamalit mo dili. Yabo ko ni. Presko isda, bibili kayo hindi. Pamimigay ko to. At dahil minsan lang may napapadaan na naglalako ng isda sa lugar na yon, tinawag ito ng tatay ni lolo. Oy Noy, sandali lang, patingin ang isda mo. At dahil presko naman Sir Alex, bumili ang tatay ni lolo. Tanong nung naglalako, may mga bahay pa ba dyan sa unahan? Kung titignan mo ay parang wala na pero marami pa sa unahan manong. Dumiretso ka lang, malalayo kasi ang agwat dito. Tamang-tama, may buntis doon, sigurado bibili sila. Ah, ganun ba? Mabuti. Sige, puntahan ko. Isda, palit mo dili. Yapo ko ni. Base sa kwento ng aking lolo, ang napansin nila sa taong yon ay may iilang malalaking peklat sa kanang kamay na para bang sugat galing sa itak. Nasabi na lang nila lolo nun, baka may nakaengkwentro ang taong yon dati kaya nagkaroon siya ng ganoon kalalaking peklat. Simula nun ay pabalik-balik na ang naglalako sa lugar na yon. Sa isang linggo, kung minsan makakatatlo ito kahit iilan lang naman yung mga bahay doon. Ang pinakapaborito niyang puntahan, yung 2 bahay sa unahan kung saan may mga buntis. Sa ilang ulit na pabalik-balik, nakilala nila ito dahil nakikipagkaibigan din naman at ang pangalan niya ay si Oming. Nagmula ang taong ito sa ibang bayan, lumipat sa lugar nila lolo at nag-arkila lamang ng maliit na bahay. Minsan isang araw noon, habang namimili ang buntis ng mga isda sa tapat ng bahay nila lolo, nagkataon kasi noon Sir Alex na dumaan si Mang Omeng at naroon din ang buntis kung kaya dun sila sa tapat ng bahay nila lolo nag-abot nung naglalako. Maya-maya noon, bigla na lang daw tumirik at namula ang mga mata ni Mang Omeng habang nakatingala. Tumutulo ang laway sa bibig na sobrang lapot tapos medyo umitim ang mukha nito kung kaya nagulat ang buntis. Sa takot ng babae, pumasok ito sa loob ng bahay nila lolo at humingi ng saklolo. Manong, si Mang Omeng tulungan nyo, parang inatake po ng sakit. At nang lumabas ang tatay ni lolo, bumalik na sa tamang katinuan si Mang Omeng na tila hindi niya alam ang nangyari. Nagtaka na lamang ito, pinalibutan siya nila lolo. Anong nangyari sa iyo, Meng? Ha? Wala naman, bakit? Di mo ba alam ang nangyari? Bakit? Ano palang nangyari? Isinalaysay nila ang buong kaganapan. Ang sagot lang ni Mang Omeng, may mga pagkakataon na kapag nagugutom siya, inaatake ng sakit nitong tawag niya ay pasmo. Nakakalimutan ang kanyang ginagawa. At kung minsan ay napapanawan daw talaga siya ng malay pero bumabalik din naman ng kusa. Ang kondisyon niyang ito, bihira lang umano nangyayari at wala siyang gamot na iniinom dahil hindi naman daw ito gagaling. Nang dahil sa kanilang nasaksihan,
nakaramdam sila ng pagkahabag sa tao. Ang pumasok sa isip nila lolo, maaaring epileptic daw si Mang Oming at doon ito nakuha ang kanyang malalaking peklat sa kamay kapag napapanawan ng malay. Baka natumba raw at tumama sa matulis na bagay kung kaya nagkasugat at nagkapeklat. Kahit sino naman ay maaawa talaga sa kanyang kalagayan buhat ng sa kabila ng sakit niya nagsisika pa din para mabuhay sa mundo, di ba? Kaya kapag pumupunta si Mang Oming doon, bumibili talaga sila ng isdang nilalako nito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may lihim na tinatago sa pagkatao itong manlalako. Nanganak na noon ang isang kapitbahay nila lolo. Minsan isang gabi 8:00 pasado, habang nakahiga sa duyan ay may namataan si lolo na 2 taong nakaitim na sobrang bilis maglakad at yung isa ay patalon-talon pa. Galing sila sa taas kung saan may kakapanganak pa lang na kapitbahay. Nagmamadali at bahagyang payukupang maglakad ang isa dahil parang may inaakap na bagay sa kanyang dibdib. Sinambit ito ni lolo pero hindi sumagot bagkus ay dire-diretso lang na naglakad. Hindi niya nakilala ang dalawa gawa ng sobrang dilim ng daanan doon. Lalo na't patay ang buwan nung time na yon kaya naman wala siyang ideya kung sino ang mga taong yon. Batid niyang hindi taga roon kasi nagsasambitan naman ang mga tao sa kanila kapag nagkakasalubong o kapag sinasambit. Kaya sigurado siya hindi taga roon ang dalawa. Samantala, sa kapitbahay naman nila lolo sa unahan na itago na lang natin ang kakapanganak pa lang bilang si Merna. Dahil sa tawag ng kalikasan, iniwan nito ang kanyang anak na natutulog sa duyan sa loob ng kwarto. Kasama ang isa pa na nasa 4 na taong gulang pa lang nung time na yon at nooy natutulog din sa sahig. Ang tatay ay nasa kusina lang din nakikinig ng radyo habang naninigarilyo. At habang nakaupo sa banyo, naulinigan ng nanay ang boses ng anak na para bang iiyak. Kung kaya sa puntong yon ay dali-dali siyang tumayo. Ngunit nung nasa loob na siya ng kwarto, mahimbing naman ang tulog ng bata sa duyan kung kaya natulog na lang din si Merna. Kinabukasan nun Sir Alex, napansin nitong bukas na ng bahagya ang bintana ng kwartong kanilang tinutulugan. At simula nung hinimlay niya ang anak sa duyan, hindi na ito humingi ng dede. Iba ang mga bata, kapag madaling araw iiyak talaga yan kapag nagugutom, di ba? Pero itong anak ni Merna, nakakapagtakang nakapikit lang kahit na umaga na. Although maayos naman sa paningin nila ang kondisyon at hitsura ng bata, humihinga. Inutuban sila ng masama dahil lumipas na lang ang ilang oras noon. Hindi pa rin talaga ito humihingi ng dede. Sa puntong yon ay ginising na nila ang bata, ngunit kahit anong ginawa Sir Alex ayaw nang magmulat ng mata. Hinang-hina na ito kung kaya sa puntong yon ay kaagad na nilang dinala sa ospital. Ngunit sa kasawiang palad, hindi na nakaabot doon. Namatay ang bata habang binabiyahe pa lang papunta sa bahay paggamutan. Isa sa napansin ng nanay nun Sir Alex, gumaan umano ang anak niya pero hindi na sila nag-isip na may mali kasi nga hindi dumede yung anak nila. Kung baga, pag-aakala talaga nila noon normal lang ang ikinamatay ng bata. Baka may sakit na hindi lang nila nalaman. Sa nangyari, animoy binagsakan ng langit at lupa ang mag-asawa. Hindi man lang nalaman kung ano ang ikinamatay ng bata at bigla-bigla na lang nawala. Sa huli, wala silang nagawa kundi tinanggap ang nangyari. Matapos ang masalimuot na kaganapan, balik sa normal ang lahat. Napansin nila lolo na simula nung may nakaburol sa kapitbahay nila, hindi na nakitang dumadaan yung naglalako ng isda na si Mang Oming. Ilang buwan pa bago ito nakabalik sa lugar na yon. Isang hapon, "Isda, palit mo dili." "Oh, Mang Oming, kamusta? Matagal kayong hindi nakapunta rito ah."
Oo, kasi umuwi ako sa amin. Ah, kaya pala. Sige na, bili na kayo. Para makapunta na ako dun sa unahan sa mga suki ko. Alam mo ba, Mang Uming, namatay yung anak ni Merna. Yung kakapanganak pa lang. Ha? Ganun ba? Anong nangyari? Bigla na lang daw nanghina. Tapos yun na, namatay na kaagad. Siguro may sakit. Ganun ba? Sige. Sagot ni Mang Omeng na para bang baliwala sa kanya. Isda. Alit mo, dili. Hanggang sa nakapanganak na rin nun yung isa pang kapitbahay nila Lolo, napangalanan na lang natin bilang si Edna. Ang kanyang sanggol, muntik nang mapasakamay ng aswang na sa hindi inaasahan. Ito ang naging susi sa pagkadiskubre na may iba pang dahilan ng pagkamatay ng sanggol na anak ni Merna. Isang gabi, lumabas saglit si Edna sa kwarto at iniwan ang anak nito sa duyan dahil kumuha lang ng tubig sa kusina. Yung mister niya ay nandun lang din naman sa maliit na sala, nakikinig ng drama sa radyo. Tignan mo muna ang bata pa. Oo ma. Nang maya-maya pa, nagtaka siya dahil yung salamin nilang nakasabit sa dingding ng kwarto, gumalaw konti na palatanda ang umuga yung kanilang bahay. Hindi naman malakas pero dala ng pagtataka, sumilip siya sa loob ng kwarto at ang unang napansin ay nakabukas na ang bintana. Nung papasok na siya, gano'n na lang ang gulat ng mister dahil may isang nilalang na maihahalin tulad sa aswang. Ang wangis ng hitsura. Normal naman na tao ang kamay at paa pero nangingitim lalo na ang mukha at pulang-pula ang mga mata nito. Nakatayong nakatalikod malapit sa duyan ng anak at papatakas na ng mga sandaling yon. Bagaman nagulat, hindi natakot ang asawa ni Edna. Ang ginawa nito, dinampot ang maliit na bata sa duyan at hinabol ang aswang sa bintana hanggang sa siya'y makalabas. Yung bintana kasi nila sir, mababa lang ito. So hayun na nga po. Sigaw siya ng sigaw ng tulong sa mga kapitbahay na may aswang habang hinahabol ito pero sa isang iglap, sa bilis ng galaw at takbo, nawala ito na parang bula sa kanyang paningin. Si Edna naman, sigaw din ng sigaw ng tulong at dun pa lamang naalala ng mister na yakap-yakap nito ang anak nilang sanggol habang hinahabol ang aswang. So sa puntong yon, bumalik na ang lalaki sa kanilang bahay. Sina Lolo naman, tatay niya at ibang kapitbahay, naalerto ng mga oras na yun buhat ng narinig ng mga ito na nagkagulo sa bahay nila Edna. Narinig nila ang mga sigaw nito na mga katagang aswang kung kaya yung may mga baril kaagad na nagtungo sa bahay ng mag-asawa. Di nagtagal noon, umalahaw ng iyak yung babae at parang nagwawala naman ang lalaki. Paano ba naman kasi sir? Nang makarating sina Lolo sa bahay ng mga ito, wala na yung sanggol. Laking pagtataka talaga ng lalaki dahil nung dinampot niya ang anak sa duyan, bata naman daw ang kanyang niyakap. Ngunit pagkabalik sa kubo, matapos habulin yung aswang, wala na yung bata sa kanyang dibdib bagkos. Ang yakap-yakap niya, maliit na katawan ng saging na kasing haba ng anak nila. Sa madaling salita, pinalitan ng aswang ang sanggol sa duyan ng puno ng saging. Nang dahil doon Sir Alex sa tulong na rin ng mga kapitbahay, mabilis nilang ipinaalam sa iba pang kabarangay ang nangyari kung kaya. Nang gabi na yon, sinuyod ng mga tao ang buong lugar na pwedeng pagtaguan ng aswang. Halos masiraan ng bait si Edna pero buti na lang di nagtagal noon. Sa kabutihang palad ay natagpuan nila ang sanggol na iniwan sa tabi ng kalsada. Maayos naman po ang kondisyon at walang sugat sa katawan kung kaya ganun na lang ang pasalamat ng mag-asawa. Pero kung hindi nabantayan ng lalaki, malamang sa malamang natangay talaga ang bata ng aswang.
Matapos ang pangyayari, kaagad nilang pinuntahan ang bahay kung saan nangungupahan itong si Mang Omeng. Paano kasi, base sa pagkakalarawan ng mister ni Edna, may mga piklat sa kanang kamay yung aswang na tumangay sa kanyang anak na katulad sa peklat ni Mang Omeng. Pagdating nila sa mismong bahay kung saan ito nag-aarkila, hindi na nila naabutan. Ayon sa mga nakakita, nung nagkagulo ang mga tao papunta sa bahay nila Edna, umalis si Mang Omeng na may dalang malaking bag kasama ang isang matandang lalaki na noon lang din nila namataan sa lugar na yon. Sinubukan pa nilang sundan ang pwedeng puntahan ng mga ito pero hindi na talaga nila naabutan. Kinabukasan sa makalawa at sa mga sumunod na araw, linggo hanggang buwan, inabangan ng mga tao ang pagbalik ni Mang Omeng. Ngunit hindi na talaga ito nagpakita. Nang dahil doon, sabi nila pumpirmado aswang ang taong yon. Pero paano nangyaring naging puno ng saging ang batang yakap-yakap ng mister ni Edna? Gayong bata naman pagkadampot niya sa duyan. Ayon sa isang albularyo na kanilang pinuntahan, kung hindi hinabol ng lalaki yung aswang sa pamamagitan ng pagdaan din sa bintana, hindi niya malalaman na pinalitan na ng puno ng saging yung anak nila sa duyan. Ginamitan ng itim na mahika upang magmukha pa ring anak nila. Pero dahil dumaan siya sa bintana, nasumpa ang mahika na yon kung kaya bumalik sa normal ang hitsura ng puno ng saging. Yun ang isa sa dahilan kung bakit iniwan ng aswang yung anak nila sa tabi ng kalsada, kasi nagkagulo na rin yung mga tao nun at naalerto lahat. Natakot ang aswang na baka mahuli sila ng mga kabaryo. Nang dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayari, napaisip ang isang kapitbahay nila lolo na si Merna na namatayan ng sanggol. Anila, malamang sa malamang kung totoo man ang sinabi ng albularyo, maaaring pinalitan din ng aswang ang anak nila sa duyan. Kasi nga kung mapapansin nyo, kinabukasan nun ay nakita niyang nakabukas na ng bahagya yung bintana ng kanilang kwarto. Mas lalo silang napapaniwala nung nagsalita na ang aking lolo Sir Alex tungkol sa 2 taong kanyang namataan na dumaan sa tapat ng bahay nila sa maliit na kalsada na animoy may yakap-yakap na kung ano sa dibdib. Naniniwala ang mag-asawa na yun na ang anak nila. Hindi lang nila napansin gawa ng pag-aakala nila normal na sakit lang ang ikinamatay ng bata. Yun pala, pinalitan na ng puno ng saging. At para mapatunayang hindi nagbibiro ang albularyo, pinahukay nila ang kabaong ng bata. Sa maniwala kayo o hindi, wala ngang bata sa loob ng ataol kundi mga durog na hibla at katawan ng puno ng saging. Sa kanilang natuklasan, napahagulgol na lamang sa iyak si Merna. Lagi niyang naiisip kung ano kaya ang ginawa ng aswang sa anak niya. Siyempre malamang sa malamang, ginawa na yung pagkain. Masakit nga lang kasi huli na nilang namalayan na ang naglalako ng isda sa kanilang lugar, isa palang sakop ng dilim, nagpapanggap upang makahanap ng biktima. At yun na po sir ang aking kwento. Marami pa tayong ibabahagi pero sa susunod na lang ang iba. Hanggang sa muli. Ani ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.